Nagsimula ang kwento kina Ben at Rich sa isang airport habang papasok sa kanilang mga trabaho bilang mga piloto. Sa kanyang paglalakad ay nakilala niya ang batang si Cora na natatakot sumakay ng eroplano kaya huminto siya at sinabing huwag mag-alala dahil safe naman at kasama niya ang kanyang mga magulang saka siya masayang umalis. Habang papalapit ang kanilang flight ay sinuri muna nina Rich at Ben ang eroplano. Nalaman ni Ben na may kaunting problema kaya hindi muna sila dapat lumipad pero sinabi ni Rich na okay lang at ire-reset na lang niya ang system para maayos ito. Hindi kampante si Ben, ngunit nagmatigas ang captain. Habang papalipad ang eroplano ipinakita ang mga malalaking bagahe ngunit hindi nila alam kung ano ang laman nito. Kinagabihan habang nagre-relax ang mga pasahero sa kanilang mga upuan ay yumanig ang eroplano. Ilang sandali pa ay biglang nasunog ang naka-charge na cellphone sa ilalim ng bagahe na naging dahilan ng malaking apoy. Agad na tumawnag ang alarm ng mga piloto kaya agad itong inaksyonan ni Ben. Ngunit dahil hindi tuluyang nawala ang apoy ay kailangan nila itong puntahan. Pagdating nila ay biglang lumaki ang apoy kaya dali-dali nilang pinatay gamit ang fire extinguisher ngunit bigla itong sumabog na naging dahilan upang magkaroon ng malaking butas ang kisame ng eroplano. Dahil dito ay kailangan nilang mag-emergency landing, habang pababa ang eroplano ay isa-isang nahulog ang mga bagahe sa itaas at nataman ng ilang pasahero na agad na nawalan ng malay. Mas lumaki naman ang butas sa kasami ng eroplano na naging dahilan ng mabilisang pagbaba at paglipad ng ilang mga pasahero. Dito masasabi nating nasa napakadelikadong sitwasyon na sila. Ginawa ni Ben at Rich ang lahat ng paraan ngunit dahil sa laki ng damage ay wala na silang nagawa at sinabihan ng mga pasahero na maghanda sa impact ng pagkahulog ng eroplano. Pagkagising ni Ben ay nakita niya si Rich na wala ng malay sa tabi agad niya itong ginising dahil kailangan nilang lumabas bago tuluyang mabasag ang salamin ngunit dahil sa naipit ang mga paa nito at wala na silang oras ay kinailangan nilang iwan ito. Maiyak-iyak ang flight attendant habang niyakap naman ni Rich ang larawan ng kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Samantala naging ligtas naman si Cora ngunit hindi tiyak kung nasaan ang kanyang mga magulang. Tumayo siya at natagpuan ng sarili sa gitna ng karagatan. Kinaumagahan paglabas ni Ben ay tumambad sa kanya ang kaawa-awang sinapit ng ilang mga pasahero, ngunit ang hindi nila alam hindi pa pala dito natatapos ang lahat. Kinailangan ni Penny na lumangoy sa ilalim upang i-on ang signal para sa rescue team. Ngunit habang papalayo si Penny ay napansin ni Ben na unti-unting nawawala ang mga katawan ng pasaherong nakalutang sa dagat. Dito niya napagtanto na may mga kasama pala silang pating kaya agad niyang nilabas ang isang inflatable boat at agad na pinuntahan si Penny kasama si Cora dahil hindi sila naririnig nito ngunit huli na agad silang inatake ng isang pating at agad naming lumaban si Ben gamit ang isang paddle. Samantala nakatayo naman sa eroplano ang mga pasaherong nakaligtas nang biglang yumanig ito sinyales na papalubog na kaya mas lalong naging delikado ang kanilang sitwasyon. Nang makapasok ang tubig ay agad silang inatake ng mga pating na naging sanhi ng takot at kawalan ng pag-asa. Dumating si Ben at Cora habang nagkakagulo ang lahat kaya agad silang inawat ni Ben at sinabing kailangan nilang magtulungan at umisip ng paraan para makaligtas. Doon nagtulungan silang ilabas ang mga inflatable boats at isa-isang sumakay. Sa isang banda naman si Cora ay umiiyak na hinahanap ang kanyang ama nang hindi niya napapansin ang palapit na pating mabuti na lang at agad siyang nailigtas ni Ben. Biglang gumuho ang eroplano at agad na nahulog si Cora at Ben sa dagat mabuti na lang at agad silang nakasakay kasama ang ibang pasahero. Dali-dali nilang nirescue ang dalawang binatilyo na kasabay nilang nahulog sa dagat nang lumubog ang eroplano. Kinagabihan habang naghahanap ang mga Amerikanong sundalo sa kanila ay nakipag-ugnayan ang mga ito sa mga Tsinong mangingisda para mahanap ang mga pasaherong nawawala. At habang naghihintay sila sa madilim at malamig na karagatan nalungkot si Cora dahil hindi pa nila natatagpuan ang kanyang mga magulang agad naman siyang dinamayan ni Ben. Maya-maya ay dumating ang mga sundalong sakay ng helicopter at agad silang sumigaw sa saya. Ngunit habang pinipilit nilang sabihin sa mga ito na huwag tumalon sa dagat ay hindi sila nito maintindihan. Agad na sinalakay ng pating ang rescuer na nakatali sa helicopter at naging sanhi ng isa pang trahedya. Habang nagkakagulo ay nakapagpaputok si Ben ng isang flare gun galing sa helicopter at agad naman itong napansin ng mga mangingisda. Ngunit dahil hindi sila makalagpas sa reef kaya kailangan nila Ben na lumapit sa bangka. Napansin niyang nawawala si Cora at natagpuan itong nakatayo sa isang nakalutang na metal na bahagi ng eroplano. Sa gitna ng panganib ay walang pag-aalinlangang lumangoy si Ben upang iligtas si Cora. Ngunit habang pabalik sila ay agad na napalibutan sila ng mga pating. Nang akmang sasalakayin na sila ng mga ito ay biglang napahinto ang mga pating at nagsimulang magtungo sa
sa isang direksyon, iniligtas sila ng mga mangingisda. Ibinalik nila ang mga isdang nahuli sa dagat upang maging pagkain ng mga pating. Kinabukasan, habang sakay sila ng barkong nagligtas sa kanila, nagkaroon sila ng signal dahilan upang matagpuan ni Cora ang lokasyon ng kanyang ama. Agad itong ipinaalam ni Ben sa kapitan ng barko at nagpasalamat na rin dito sa pagligtas sa kanila. Pagdating doon ay natagpuan nila si Finn at ang isang sugatang flight attendant na agad nilang isinakay sa barko. Sinabi nitong ang kanyang mga magulang ang nagligtas sa kanya at agad silang nagyakap ng umiiyak. Habang sakay ng barko ay tahimik na tumawag si Ben sa kanyang pamilya at umiiyak na ipinaalam sa kanila na nakaligtas siya at papauwi na. Sa huli, hindi man nakaligtas ang lahat, ngunit may mga munting buhay naman ang nagkaroon ng isa pang pagkakataon upang magpatuloy sa buhay. Kung nagustuhan nyo ang recap ay huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na uploads.